Wala pang isang oras, inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Halos 903 million pesos ang panukala, mas mataas ng 20% sa budget nito sa kasalukuyang taon at bahagyang mababa kaysa sa orihinal na request bago binawasan ng Budget Department. Si Senador Erwin Tulfo lang ang nagtanong kay Vice President Sara Duterte tungkol sa tinapias na pondong para sana sa ICT equipment. Pagkatapos niyan, pinaalala ni Majority Leader Mig Zubiri na dahil sa parliamentary courtesy, dapat mabilis na aprobahan ang anyay maliit na budget ng OVP. Sunod-sunod ding nagpahayag ng suporta ang mga miyembro ng minorya. Kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OVP. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng OVP. Barya lang po ito. Total naman, meron nagsabi ni isang senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President. Pagkatapos ng public hearing, humarap si Duterte sa media para magbigay ng saloobin sa iba't ibang issue. Anya, hindi niya na ikinagulat ang paglabas ng testigong nagsabing nag-deliver siya ng mali-maletang pera para kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Noon pa man daw kasi sinasabi na ng source niyang mula umano sa kampo ni Romualdez na sangkot ang kongresista sa korupsyon. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Ani Duterte, wala lang daw naglakas loob tumestigo laban kay Romualdez noon. Dahil, syempre, aabot yun until the office of the President. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Agad pinasinungalingan ni Romualdez ang mga paratang, gaya ng pagtanggi niyang tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Buwelta niya, walang kredibilidad ang bise na na-impeach ng Kamara dahil sa mali umanong paggamit ng pondo. Dahil daw sa umano'y malawakang korupsyon, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi stable ang ating gobyerno. Pero paglilinaw niya, walang kumausap sa kanya tungkol sa umano'y kudeta o planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos sa pwesto. But do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus. Sa session, tahasang pinangalanan ni Senador Cheese Escudero si Romualdez bilang utak umano ng korupsyon at tangkang pagbaling ng sisi sa mga gaya niyang senador. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pinatotohanan ni Escudero ang testimonya ni Guteza na siya lang aniyang testigong hindi sangkot sa mga anomalya. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin.